Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Base ito sa sarili kong karanasan. Ikaw na lang ang humusga, Sir Kira, sa kwentong to. Ako po si Mav, 23 years old. Ayos lang po sa akin na gamitin ang real name ko, since ito naman ay totoong kwento base sa karanasan ko. At sa dulo ng kwento, may mga realizations din ako sa buhay na meron ang isang tao. Minsan na ba kayong napaisip kung saan at kung anong nangyayari sa kaluluwa ng isang tao kapag ito ay namatay? Alam mo, Sir Kira, naniniwala ako na pagkatapos mamatay ng isang tao ay maiiwan lang din ang kaluluwa nito sa mundong ginagalawan natin. Isa to sa mga experience ko. Nangyari to last July lang. Malapit ito sa UP Techno Hub. Papasok ako noon sa work since call center agent ako at ang oras ng pasok ko ay 4 p.m. Usually, umuwi agad ako pagka-out ko sa trabaho. By 3 a.m. yon. Ang ruta ko pa uwi ay sa may service road. At eto na nga, Sir Kira. Along the way, sa may bandang Valenzuela, may daan doon na sobrang dilim. Tila ba napabayaan na yung lugar na yon sa hindi paglalagay ng mga poste ng ilaw. Hindi ko alam kung may dumikit bang kamalasan sa akin nung oras na yon. Bigla kasing tumirik ang motor ko. Take note, Sir Kira. Walang rason para tumirik ito since well-maintained ang motor ko. By the way, nagme-mekaniko din kasi ako. Pero yun nga, walang rason para mamatayan ako ng motor nung oras at araw na yon. So, no choice kundi ang huminto para tignan kung saan ang problema. Habang kinukuha ko yung mga tools sa compartment, nakarinig ako ng iyak ng isang babae. Sigurado akong nasa middle age ang babae na to. Para bang yung iyak niya ay nagmumula sa panghihinayang. Ang mga sumunod na nangyari, hindi ko alam kung paniniwalaan ko dahil ako mismo, unang beses ko tong maranasan. Para bang may nag-flashback sa utak ko, Sir Kira. Nakita ko ang isang babae na tumawid at nabangga ng isang motor. Namatay yung babae, habang yung rider naman critical base sa nakita ko. At eto ang pinaka-weird. Yung pakiramdam ko nung moment na yon ay parang nandoon ako sa mismong pangyayari. Imbis na matakot ako, nakaramdam ako ng sobrang lungkot. Lungkot dahil kung tutuusin, mahaba pa sana yung oras niya sa mundo kung hindi lang nangyari yung aksidente na yon. Pangalawa, yung kaluluwa niya ay nandoon pa din. Hindi man lang makatawid sa kabilang banda. Nung bumalik ang isip ko sa katinuan, napansin ko na lumuluha na pala ako. Sir Kira, at sa mga tagapakinig nito, pahalagahan ninyo ang buhay na meron tayo. Enjoyin nyo ang bawat oras at minuto nito. Huwag magsayang ng oras sa mga bagay-bagay. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na sulitin ang buhay na ibinigay sa kanila. Maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo para basahin ang kwento ko. Pag may oras ulit, willing akong ibahagi ang ibang karanasan ko. Pero sa lahat, ito yung pinaka may impact sa akin. Ingat kayong lahat. God bless po.
Good evening po sa lahat. Sana ma-share ang kwento ko. Lagi po akong nakikinig sa podcast sa Spotify habang nagmamasahe. Massage therapist po kasi ako. Ang ibabahagi ko pong kwento ay yung karanasan ko sa isang hotel sa Pasay. Kilala ang hotel na to, pero hindi ko na lang po sasabihin ang pangalan. Ang karanasan ko po sa hotel na to talagang nakakatakot. Meron po kasing inirefer sa akin ang regular client ko sa hotel na to. Singaporean po siya. Nung nagpunta ako sa hotel na yon, around 11 PM na. Pagbaba ko po sa hotel, ang tingin ko po sa labas ng lobby ng hotel ay madilim. Pagpasok ko, tinawagan ng receptionist ng client ko na nasa 5th floor. At nang makonfirm na nga po ng client, pinaakyat na rin po ako sa taas. Pagkatok ko, agad din naman akong napagbuksan. At ang sabi niya, yung imamasahe ko daw ay nasa 9th floor. So akyat ulit ako. Habang nag-aabang kami sa elevator, nalimutan niya ang keycard niya. So bumalik pa siya sa room niya. Habang naghihintay ako, sa side ng mata ko, napansin ko na may sumilip sa pinto. Ang tagal ng client kaya sumunod ako sa kanya. Medyo tumataas na rin ang balahibo ko nito. Nung nakabalik na po siya, umakyat na kami sa 9th floor. Pagdating namin sa room, ay ipinakilala naman ako doon sa isang client at meron kaming 2 hours massage. Sa totoo lang po, hindi ko gusto ang ambience ng hotel na to since alam ko ang history niya. Nung nasa kalagitnaan na po ako ng pagmamasahe, nagtataka ako kung bakit may pusa nang umingiyaw. Samantalang nasa 9th floor kami noon. Hindi rin naman tumutunog yung cellphone niya. Hanggang sa nawala din yung tunog ng pusa. Nung pinaharap ko na si client at nasa may bandang ulo na po ako nagmamassage, napansin ko na yung mga mata ni client hindi kumukurap. Ilang minuto siyang walang kurap-kurap. At doon ko napansin yung eyeballs niya na yung itim lumiliit. Natakot po ko nun, kaya napilitan akong alugin si client. Sabi ko, "Ma'am, are you okay?" Hindi po siya sumagot, kaya naman inalog ko ulit siya para matauhan. Pero hindi pa rin siya gumalaw, kaya naman nilakasan ko na yung pag-alog ko sa kanya. Tapos ayun, nagulat siya at nagising. Pagkatapos nun, ay nagmamadali na akong lumabas. Since ang payment kukunin ko doon sa client na nasa 5th floor. So nagmamadali na akong lumabas ng kwarto at sumakay ng elevator. Pagsakay ko, sa sumunod na floor ay may sumakay po na binatilyo. Pinindot niya yung 3rd floor at ako naman ay sa 5th floor. Habang bumababa yung elevator, bigla itong bumukas sa 6th floor. Walang sumakay. So nagsara ang pinto at bumaba ulit ito. Nakita po namin na umaandar naman yung numero ng elevator at nararamdaman ko din naman na gumagalaw ito. Maya-maya pa, bumukas ulit yung pinto. Pero nasa 6th floor pa rin kami. So pinindot ko ulit yung close button. Maya-maya, ganun na naman. Nag-decide yung binatilyo na bumaba. So ako na lang ang nasa elevator noon. Pinindot ko yung close button. Maya-maya, bumukas na naman. Tapos yung lalaking bumaba, nandoon siya. So ako naman yung lumabas at siya yung sumakay. Pagbukas ulit ng pinto ng elevator, bumungad ulit sa akin yung lalaki. Hindi ko alam kung anong nangyayari nun,
Pero hindi kami makaalis ng 6th floor. So nagdesisyon akong sumakay ulit kasama yung binatilyo. Pagbukas, nasa parking area na kami. Hindi pa rin kami lumabas ng elevator noon. Nung muling nagbukas yung elevator, nasa lobby na ito. Bumaba na ako doon at pinatawagan ko na lang yung client na nasa 5th floor. Kako, pakibaba na lang yung bayad ng service. Okay naman, nabayaran ako. Pero ang sabi niya, gusto niya raw na bumalik ako sa next session. Pero umayaw na po ako noon. Yung hotel na to, nasunog noong high school pa lang ako. 3 days po ata bago naapula yung apoy. At marami po talagang namatay sa hotel na yon. Matagal itong nakatiwangwang bago ito ni-renovate. Yun lang po. Maraming salamat po at pasensya na kung medyo magulo. Marami pa po akong kwentong ibabahagi sa inyo na sarili kong karanasan at pati na rin ang iba kong kasama. Hello po, Boss Kira. Ako po ulit ito. May mga bagong karanasan ako. Pero pakitago nyo na lang po ulit ako sa pangalang Kay. Nangyari ito noong nakaraang buwan. Pero naaalala ko ito na parang kahapon lang nangyari. Dahil para sa akin, sobra akong kinilabutan dito. So ito na ngayon. Ako lang mag-isa sa bahay nito. Gabi na yon, pero hindi ako makatulog. Ito ay dahil nawala ang isa sa mga kaibigan ko sa panaginip ko. Nanonood lang ako ng TV noon hanggang sa nag-flash sa screen at nakita ko nga ang parehong muka na kagaya ng naikwento ko sa inyo nung nakaraan. Ang babaeng may nakakatakot na ngiti at nakabungkal yung ulo niya. Pero medyo iba yung mata niya. Namumula. Nawala yung ngiti niya. Kaya naman pinatay ko yung TV. Pinilit ko nang matulog noon. Nung malapit na akong makatulog, naramdaman ko na parang may lumulutang sa ibabaw ko. Hindi ko ito pinansin nung una. Hanggang sa nakatulog ako. Sa panaginip ko, may nakita akong dalawang babae. Ang isa ay may nakakatakot na simangot. Puti ang mga mata nito. At yung isa naman ay may nakakatakot na ngiti. At itim naman ang mga mata niya. Sabi nila, wag daw akong tatakbo dahil lalala daw ang sitwasyon. Natakot ako sa sinabi nila. Kaya naman sumagot ako at tinanong ko kung anong gusto nila sa akin. Ang sabi nila, gusto raw nilang makuha ang kaluluwa ko. Bumangon ako sa panaginip ko at nagtatakbo. Takbo lang ako ng takbo. Hanggang sa makarating ako sa dulo at nahulog sa malalim na bangin. At doon na po ako nagising. Pagdilat ko, umaga na. Kaya naman naghanda na ako para sa school. Kinahaponan nun pag uwi ko, natulog ulit ako. And this time sa pagtulog ko, kaguluhan naman ang napanaginipan ko. Napabalikwas ako nun sa aking panaginip. Dinig ko ang mga hiyawan ng mga tao na para ba akong nasa impyerno. Nakita ko rin ang dalawang babaeng nakita ko sa panaginip ko noong nakaraang gabi. Sabi nila, paulit-ulit daw akong maghihirap kahit anong gawin ko. Tapos yung isa sa kanila, biglang nagsalita ng hindi ko maintindihan kung ano. Para ba niya akong inuorasyonan? Tapos nagising ako nun.
Pagkatapos ng gabing yon, doon na nga nangyari ang isang nakakalungkot na pangyayari. Iniwan na ako ng isa kong kaibigan. Namatay po siya. Hanggang dito na lang po ulit. Kayo na po sanang bahala ulit sa story ko. Salamat po at pagpalain po nawa tayong lahat ng Diyos. Magandang gabi po sa lahat. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Loren. Nagsimula lang po akong mag-follow sa inyong podcast sa Spotify. Minsan kasi, petiks ang work ko at umaabot ng 3 oras na nakatunganga lang sa harap ng desktop monitor. Habang tinatype ko to, eksaktong 3:30 AM na ng madaling araw. Nagsimula ang kwento ko noong bata ako. Sinabi ng mga tao, maputi at iyakin akong bata noon. Palagi raw akong bantay sarado ng nag-aalaga sa akin. Kaya tuwing may pawis, hinahabol ako ng bimpo. Cute daw ako nung bata. Sa katunayan, lumabas ako sa ilang TV commercials noong 1985 hanggang 86. Plano pang isali ako ng tiyahin ko sa Little Miss Philippines. Pero nahuli kami ng mama ko, kaya hindi natuloy. Bunso po akong anak at premature baby po ako, kaya sakitin ako. Sa probinsya po ako ay pinanganak at meron po doon na albularyo na parang inampun daw ako. May kwento ang tita ko na may kakambal daw ako na hindi nakikita. At ang albularyo daw ang nagbanggit nito sa kanila. Ang sabi, bawal daw akong masugatan o mauntog. Basta bawal daw na may lumabas na dugo sa akin. At hindi ko alam kung bakit. Noong 8 years old ako, lumipat kami sa Parañaque mula sa San Juan. Dati, puno ng tao ang San Juan. Pero sa Parañaque, medyo tahimik. Minsan, habang naglalaro ako sa labas ng bahay, napadpad ako sa ilalim ng isang puno ng aratiles. Napagod ako nun, kaya nakatulog ako sa ilalim ng puno. Akala ko, saglit lang ako nakatulog nun. Pero nung magising ako, nakita kong nag-aalala ang pamilya ko sa akin. Akala nila nawawala na naman daw ako. Dahil dito, nagpatawag sila ng barangay tanod at mga pulis. At laking pasasalamat naman nila nang makitang buhay ako at walang nangyaring masama sa akin. Nung una, nag-aalala sila dahil nga natagpuan ako 5:30 na ng hapon. Samantalang buong akala ko, 1 oras lang akong nakatulog. Hindi ko alam na 5 oras na pala ang lumipas. Nung makita nga nila ako, napansin ng tatay ko ang isang balahibo ng ibon na kulay gray. Nakalagay ito sa bulsa ng shorts ko. Tinanong niya ako kung saan ko napulot yung balahibo ng manok na yon o ng isang malaking ibon. Pero sumagot lang ako ng wala po. Kasi hindi ko naman alam kung saan nanggaling yon. Naalala ko noon na baka ang iniisip nila tatay yung alaga ng lola ko. Meron daw po kasing alagang engkantong ibon si lola. Ayon sa mga kwento, ito raw po ang ibon na ipinadala ng lola ko para bantayan ako. Kaya sa tingin ng papa ko, doon ang galing yung balahibo na yon. At sa isip niya, isa itong simbolo ng proteksyon laban sa mga masasamang espiritu. Madalas din daw akong nawawala nun at ayon sa albularyo, ang dahilan daw nito ay yung kakambal ko sa kabilang dimensyon. Baka raw madalas ako nitong isinasama.
Buti na nga lang daw at nakakabalik pa ako sa mundo natin. Lumipas ang ilang taon at medyo nakalimutan na namin ang insidenteng yon. Umalis kami isang beses. Nasa 11 or 12 years old na ako nito. Pinisita namin yung tita ko na nasa Dapitan, Espanya. Sa biyahe pa uwi, ay nakatulog ako sa likuran ng sasakyan. Umabot ng 5 oras yung biyahe sa sobrang traffic. At nang magising ako, napansin ko na walang tao sa bahay. Brown out pala. At naiwan pa ako sa loob ng pajero. Sa takot at pagkabahala, kinatok ko ng kinatok yung salamin at nagsisigaw. Sa kabutihang palad, napansin ng boy namin na may gumagalaw sa loob ng sasakyan. Nang makalabas ako, tinanong ko siya kung nasaan sila mama at papa. Sabi niya, hinahanap daw nila ako. Hindi raw nila alam kung sumama daw ako o ano. Sabi ko, kasama ko sila kanina. Kumain pa nga ako ng spaghetti at cake kina tita. Nagulat sila nun dahil ang sabi, wala naman daw ako. Hindi daw ako nakasama. Nalaman ko na lang sa kanila na namatay daw ang tiyahin ko sa panganganak at hindi raw nila ako kasama nun. Kinabukasan, pinatawag nila ang albularyo na kakilala nila dito sa Maynila. Pinatawas ako. At nung tanungin ng albularyo yung kaluluwa ng namayapa na, sinabi niyang may kakaibang enerhiya ang nakapaligid sa akin. Isa sa mga kwentong lagi kong naaalala ay yung tungkol sa aking lola. Sabi nila, minsan daw naglalakad si Lola sa gitna ng ulanan, pero hindi siya nababasa. Lahat kami nagtataka kung paanong nangyari yun. Para bang may invisible na payong na nagpoprotekta sa kanya mula sa ulan? Ayon sa mga kwento, marami siyang nalalaman tungkol sa mga espiritu at nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang mga tao. Ngayon naiisip ko na baka iyon ang dahilan kung bakit nagmana ako ng mga kakaibang kakayahan. Nung nagdalaga na ako, ay mas lumakas pa ang aking enerhiya. Nagiging target na ako ng mga masasamang espiritu. Sinasabi ng mga tao na bawal nga daw may lumabas na dugo sa katawan ko dahil naaamoy nila ako at baka makuha ang lakas ko. Ang mga espiritu at mga jinn ay mas nagiging mapanlikha sa mga oras na to. Kaya nagiging mas delikado ang sitwasyon ko. Dumating ako sa punto na nasa college na ako. Alam na ng mga kapatid ko ang tungkol sa mga kakayahan ko. Minsan, nagiging biruan na to ng mga tao sa dorm namin. Nagtatanong sila, sige nga, hulaan mo nga kung sinong tatawag ngayon. At palagi naman akong tama sa nagiging sagot ko. Pero natatakot ako dahil nagiging suplada na ako sa mga lalaki. Kaya wala akong nagiging boyfriend. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento ko. Noong nag-aaral ako sa kolehiyo, inimbitahan ako ng isang paranormal organization sa UP Diliman. Nag-attend ako sa kanilang gathering at sumama ako sa isang out-of-town ghost hunting sa Baguio. Marami akong nakita sa Diplomat Hotel, mga madre at ilang nagtatrabaho sa ospital na tila naging kampo para sa mga sugatang sundalo noong World War II. Naririnig ko din ang mga wika ng mga Hapon at may mga babaeng nakabelo na parang ibang lahi. Hindi sila mga Amerikanong sundalo. Mukhang mga Europeo dahil na rin sa salita nila. Pero hindi ko ito naiintindihan. Nung time na yon, nagdesisyon akong wag na lang itong ibahagi sa mga kasama ko. Dahil sa tingin ko, may ilan sa mga elemento na nandoon
na hindi talaga mga kaluluwa at baka may ilan sa mga kasamahan ko ang maposes pa. Nakakatakot kaya nag-iingat ako noon. Alam kong hindi lahat ng nandoon ay ligtas. Ngayon ay may sariling pamilya na ako. Sanay na ang mga anak ko at asawa ko sa mga kakaibang pangyayari sa akin. Minsan, nakikita daw nila akong may kausap. Pero naguguluhan sila kung sino. Sinasabi nila na parang may mga ligaw na espiritu akong kinakausap. At naririnig nilang sinasabi ko na, "Wala ako sa mood. Kausapin niyo na lang yung iba. Huwag niyo ako istorbohin." Hindi na sila natatakot sa mga ganitong sitwasyon. Para bang naging normal na ito sa kanila. Sa ngayon, natutunan ko na hindi lahat ng kakaibang karanasan ay masama. Ang mga espiritu at enerhiya na dumarating sa akin ay may dahilan. Naging bahagi na ito ng buhay ko at tinanggap ko na ang aking kakayahan. Kaya naman sa mga pagkakataong nakakaramdam ako ng takot, pinipilit kong ipaalala sa sarili ko na hindi ako nag-iisa. Ang aking pamilya, mga kaibigan, at mga espiritu na may mabubuting intensyon ay palaging nasa paligid ko, nagmamasid at nagpoprotekta. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Umasa akong nagbigay ito ng inspirasyon sa inyo. At naway maunawaan natin na sa likod ng bawat misteryo ay may mga aral tayong matututunan. Magandang gabi, Sir Kira. Matagal-tagal na rin since nung last time na nakapag-send ako sa inyo ng story. Kung hindi ako nagkakamali, 4 years ago na since sinend ko yung story na bahay ni Tito, test tube at CR. Noong mga panahon na yon, ay medtech pa ako sa isang ospital. Sa tagal ng panahon, ay nailipat na ako sa ibang department na tinatawag na nuclear medicine. Sa tagal na rin ng panahon na yon, ay nagpagawa na ng bagong building ang ospital. Sa bagong building na to, inilipat ang mga klinik ng doktor, offices at mga wards. In short, inilipat na ang buong ospital sa bagong building, pero naiwan ang nuclear medicine department. Sir Kira, sa aming department, kadalasan ay may mga cancer ang aming pasyente. Dito ginagawa ang pag-scan sa buong katawan ng pasyente para ma-check kung ang cancer ng pasyente ay nasa buto na. Tinatawag itong bone scan. So, alam na this. Lumang building, wala nang mga tao. Sir Kira, ang bone scan procedure ay hindi nagagawa ng walk-in. Kailangan ito ay nakaschedule. Sa procedure kasi ng bone scanning, ay mayroong gamot na ini-inject sa pasyente. At ang gamot na ito ay mayroong buhay o tinatawag na half-life na 6 hours lang. Kaya hindi kami nagsistock ng gamot sa aming department dahil mae-expire lang ito kung magsistock kami at hindi naman magagamit. Isang duty ko, Sir Kira. Merong pasyente na pumasok at nagpasked ng bone scan. Ipinakita niya ang kanyang resibo na nagpapatunay na nabayaran niya na ang procedure. Konting fill up ng form, konting interview sa pasyente, at na-schedule na siya kinabukasan. Nung paalis na yung pasyente, nagtanong siya sa akin. Sabi niya, "Sir, saan po ang hagdan pababa?" Sabi ko naman, "Ma'am, nasa likod po ng nuclear medicine ang elevator. Gamitin niyo na lang po para hindi na kayo mahirapan maghagdan."
Nagsuggest ako na mag-elevator siya. Dahil isa siyang cancer patient. Kalimitan sa aming mga pasyente, hirap na ring maglakad. Pero ang sabi niya, "Naku, ayoko pong gumamit ng elevator Kasi last time na hinahanap ko ang department nyo, paglabas ko ng elevator, may batang sumalubong at nag-guide sa akin. Dahil sa hindi ko nga alam papunta sa department nyo, sinundan ko yung bata. Tapos, dinala niya ako sa dulong-dulo ng building kung saan walang tao at napakadilim. Pero ang dami kong naririnig ng mga nagsasalita. Pero hindi ko naman naiintindihan. Ang sabi ko sa kanya, "Ma'am, bata po?" "Wala pong bata rito, ma'am." "Seryoso ba yan, ma'am?" Ang sabi naman ni patient, "Sa totoo lang, fully opened ang third eye ko. Kaya hindi ko alam kung multo o totoong tao yung nakikita ko." Actually, Sir Kira, marami na ring nakapagsabi sa akin na ang batang iyon ay matagal na ring nakikita ng iba. Kahit noong mga panahon pa na hindi pa nakakalipat ang ospital sa bagong building. Ito lamang po muna, Sir Kira. Marami pa akong isesend sa iyo ng mga karanasan ko sa department ko ngayon. Pero for now, eto na muna. Hanggang sa muli. At gaya ng dati, ikaw nang bahala. God bless us all. Maraming salamat. Second story ko, boss. Naranasan ko na rin po na magsakay ng patay, Boss Kira. At ito ang ikukwento ko ngayon. Gabi ulit, sa pamamasada ko sa Valenzuela naman. Mga 10 oras na ng gabi. Binabaybay ko ang kahabaan ng Valenzuela. Galing akong Malabon. Pumara sa akin ang isang lalaking nakapolong puti at pantalon na puti. Natawa nga ako nun sa itsura niya. Kako, ba't naman ganito yung forma ni kuya? Parang pupunta ka ako ng ligaw. In short, isinakay ko pa rin naman siya. Sabi niya sa akin, dyan lang sa monumento, sa mga may lamay doon. E di sabi ko okay. Ngayon pagtingin ko sa rearview mirror, nakita ko siya na nakangiti sa akin. Ang ipinagtataka ko, bakit yung buong katawan niya nagkasya sa rearview mirror? Napaisip ako na baka ako sa pagod ko kung ano-ano nang nakikita ko. Kaya naman ihinatid ko na lang siya sa pupuntahan niya. Pagkarating, sabi ko sa kanya, "Bossing, dito na po tayo." Tumingin ulit ako sa salamin. Nakita ko pa siya, tapos ngumiti. Tapos tumingin ako sa metro ng taxi para makita kung magkano yung babayaran niya. So sinabi ko sa kanya na wala pang 100. Paglingon ko ulit sa kanya, wala na pala akong sakay. Wala naman akong narinig na bumaba. Napakamot na lang ako ng ulo at kinilabutan. Kako, nasaan na yung tao na yun? Luminga-linga pa ako. Tumingin ako sa mga naglalamay. Nahagip ng paningin ko yung malaking tarpaulin. At mas lalo akong nangilabot nung makita kong kamukha niya yung nandoon sa tarpaulin na siyang pinaglalamayan. Sabi ko na lang, ay sus. Sabay alis ko na. Ano na naman kako ito? Binaliwala ko na lang. Biyahe na lang ulit. Parang nasanay na ako . Eto pa isa, bossing. Siguro naman alam nyo rin yung mga taxi driver na binabaril na lang ng kung sino-sinong tao
sa kadahilan ng napagbintangan na nagnanakaw o sala ng paghihigante kaya nababaril. May isang taxi kami na halos lahat ng driver na gumagamit para ibiyahe ay nagsasabing may bumubulong sa kanila habang tumatakbo sila sa biyahe. Ang kwento kasi noon, nabaril ang dating driver ng taxi na yon sa may BF Parañaque habang nakapila sa harap ng SM. Tuwing gabi kasi, laging may pila ng mga taxi doon pag wala ng gaanong pasahero. Ang kamalasan niya lang ay siya ang nataong nasa unahan ng pila. Kaya siya ang nabaril ng lalaki na may hinahanap na gamit na naiwan sa taxi. Napagbintangan siya kahit hindi naman talaga siya ang kumuha. So ang nangyari, binaril siya sa ulo ng lalaki. Kasi akala, yung driver yung nagnakaw ng mga gamit na naiwan sa taxi. On the spot, patay. Nakatakas ang salarin. So ito ang siste. Ako ang bumiyahe sa nasabing taxi isang araw. Dahil sira yung taxi ko, kaya iyon muna yung ibiniyahe ko. Eto na nga, totoo nga talaga na may bumubulong kapag ayon ang ginagamit mong taxi. Ang bulong niya sa akin, mag-iingat ka sa pagmamaneho. Uuwi ka pa. Nakakapanindig pala talaga ng balahibo pag ganon na mayroong bumubulong sa'yo, lalo na't 10 oras ng gabi. Kaya pag garahe ko kinaumagahan, ay nagtanong yung iba kong mga kasamahan sa akin. Ano pre? Sabi ko sa'yo, di ba? May bumubulong no? Napatawa na lang ako. Sabi ko oo, tama sila. Binulungan nga rin ako ng pag-iingat sa pagmamaneho. Kung gusto mong malaman kung saan ang taxi na yon, ang garahe niya ay somewhere sa Muntinlupa. Ituturo ko sa iyo kung saan. At para ma-interview mo din yung ibang mga driver doon. Tanong ko lang din sa iyo, bakit ganon? Ang dami kong nararanasan na mga ganong pangyayari. Hanggang sa muli, salamat. Yo Kirara, maraming salamat sa pakikinig sa episode natin ngayon. Pakilike naman po ng video natin at pakisubscribe na rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Hanggang sa muli po, salamat.